Tuluyan na po nakalabas ng bansa ang Bagyong Juan, pero may isa na namang bagong bagyo ang posibleng pumasok ngayong pong weekend at pinangangambahang kasing lakas din ito ng Bagyong Juan. Para po sa karagdagang detalye, kausapin natin si Ginoong Henel Kitlong, weather forecaster ng Pag-asa. Ginoong Kitlong, magandang tanghali. Si PR Tanghel po ito. Yes, Pia, magandang tanghali. Mr. Kitlong, nasa na po banda yung Bagyong Juan? Well, sa ngayon, nakalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat ito ay malapit lamang po dito sa borderline ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ang layo po nito ay nasa 350 kilometers west-northwest ng Nawag City. Taglay pa rin ito yung malakas na hangin na umabot ng 175 km bawat oras at bugso ng hangin na umabot ng 210 km bawat oras. May kabagalan po ito, kaya hanggang sa ngayon po nakaka-apekto pa rin po dito sa Luzon yung tinatawag nating outer clouds ng bagyong si Juan. Kaya po makakaranas pa rin po tayo ng mga pagulan at lalong-lalo na po may kalakasan po yung pag-alon ng karagatan lalong-lalo na rito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya paalala po sa mga kababayan nating mangingisda, iwasan po munang pumalaot ngayong araw. Malakas po at medyo delikado po sa ngayon. Ginoong Kitlong, kaya daw po bumagal yung paglabas ni Juan ay dahil may nakaharang na high pressure area. Hanggang sa ngayon po ba nandyan pa rin yung high pressure area? Yes, tama po yung sabi mo, Pia. Kaya po naging mabagal ang takbo po nito dahil mayroon pong nakaharang na high pressure area. At as of now, ganun pa rin, nandun pa rin po yung high pressure area. Pero ito pong high pressure area, iba pa po ito dun sa sinasabing tropical depression na papasok naman daw ngayong weekend, Mr. Kitlong? Yes, magkaiba po yun. Yun pong tropical depression, narito po yan sa may Pacific Ocean. As of now, ang layo po nito ay nasa 2,400 kilometers. Masyado pa ho itong malayo. Hindi pa ho ito makaka-apekto sa ating bansa. At base po sa model na ginagamit natin, may possibility po na papasok po ito by Saturday. Makakapasok po ito ng Philippine Area of Responsibility. Doon lamang po natin ito bibigyan ng local name. May chance rin po ba na baka lumihis na lang ito at hindi na siya pumasok ng Philippine Area of Responsibility? Yes, base po ito sa mga model na ginagamit natin. Hindi po define yung mga movement nila, pero ang sinasabi po nito ay may isa pong nagsasabi na dadaan lamang po ito sa gilid ng Luzon at papalayo na po, papunta na po ito ng Japan or Hong Kong or South Korea. May possibility po na gano'n. Pero kasi marami po ang nangangamba, Mr. Kitlong, dahil nga po sa pagdaan ni Bagyong Juan, baka daw maging super typhoon din itong bagong bagyo. Posibilidad din po ba yon? Posible po yan kasi sa ngayon pong buwan, lahat po ng bagyong pumapasok sa ating malalakas po talaga yan. At sa ngayon, malayo pa ho ito, tropical depression na, nakakakuha po ito ng lakas. May possibility po yan na maging isang kagaya ng bagyong si Juan. At gaya ng sinabi niyo, kung sakasakaling pumasok nga siya, yung direksyon niya, medyo parang direksyon rin ng bagyong Juan, bandang Luzon din po yan? Yes, tama yung sabi mo, Pia. At sa ngayon, ang takbo po nito ay west-northwest at ang bilis po nito ay 17 kph. Pagpasok po nito sa Philippine area, papangalanan po natin itong Katrin. Alright. Mr. Kitlong, sa Lunes, barangay at SK elections na po, tingin niyo po yung lagay ng panahon magiging maaliwalas na po sa mga araw na yon? Well, sa araw na yun, ang bagyong si Juan naglandfall na rito sa may bandang Hong Kong at ang bagyo naman nandito sa may Pacific Ocean ay malayo pa naman po. So by Monday, by weekend, beginning Saturday hanggang Monday, maganda po yung panahon natin. Alright, Ginoong Henel Kitlong, weather forecaster ng Pag-asa. Maraming salamat. Magandang tanghali po.